When I was in high school, I was just an average student. When I say average, my target grade was 82. Pag sinabi kong target grade 82, wala akong gagawin kung hindi magka-82. Lahat gagawin ko, magka-82 lang. Ayoko ng more than 82. Minsan naka-85 ako, nilagnat ako eh. Ay ko, hindi ako ito. Ganyan, no? So, lahat talagang project, dadali mo sa bahay, gagawin mo. Pag mukhang 82 na, hindi ko na inaayos. Sinasubmit ko na. Exam, ganun din. Gagawin ko yung exam, tapos titigil ako. Bibilangin ko yung feeling kong tamang sagot. Pag 82 na, hindi ko na tinatapos. At alam niyo nakuha kong grade, every quarter nung high school, 82. Magaling ako tumarget. Tapos ang mga magulang ko, they always go and get my grades every quarter. So, hindi ko ito makakalimutan. Yung tatay ko, hawak yung card. Tapos habang hawak-hawak niya, sasabihin niya, "Anak, 82 na naman! Last year, 82! Ngayon, 82 ulit! Last quarter, 82!" Tapos, makikita mo yung mukha nila, ang lulungkot. Tapos sasabihan ako, "Anak, tama na yung pagbabasketball. Tama na yung panonood ng TV. Tama na yung pag-aartista." Dinagdag ko lang yan. Mag-aral ka naman. Ganun. Pero kitang-kita mo sa mga mukha ng mga magulang ko, lungkot na lungkot sila. Kasi alam nila, kaya ko pa eh. Tapos tawagin ako ng tatay ko. Sabi niya, "Anak, lumapit ka sa akin." Alam mo, paglapit ko, babalik ta rin ng tatay ko yung card. Kasi sa likod ng mga grades, nandun yung pangalan ko. Tapos papakita niya sa akin at sasabihin niya, "Anak, anong pangalan mo sa card?" Ako naman titingin pa, "Aaron Gogna." Tapos sabi ng tatay ko sa akin, "Anak, tandaan mo ha, kahit 82 ka lang, hindi nagbabago ang pangalan mo. Anak pa rin kita." Parents who are here, raise your hand, parents. Nagbabago ba ang pangalan ng anak niyo pag bumabaksak? Di ba hindi? Pareho rin naman. Isa lang ang nagbabago. Pag bumabaksak ang anak mo ang grades niya, isa lang ang nagbabago. Saan siya mana? Mana ka sa ama mo. Ganon, di ba? Pag mataas, mana kay mami. Yeah? Pero yung pangalan niya, yung pa rin, hindi nagbabago. Ganon yung mga magulang ko. Kaya dahil ganon ang mga magulang ko, average student ako ng high school. Pagdating ko ng college, hindi na ako average student. Below average student na ako. I took up engineering in LaSalle. It's a 4-year course. I finished it in 6 years. Grabe, no? Bakit? Kasi ang paniniwala ko, below average student ako. Tapos ito, hindi ko makalimutan. Every term, trimester kami, dala ko yung mga course cards ko. Kukunin mo yan eh. Isang araw, kuha ng course cards eh. Tapos, uuwi mo, papakita mo sa magulang mo. Alam niyo, pinapakita ko kay mama. Wala na yung tatay ko nito, namatay na. Pinapakita ko kay mama. Hiyang-hiyaho ako. Tapos yung nanay ko, titingnan, isa-isa. Tapos ina-announce yung grades ko. Ang lakas. Dinig ng kapitbahay. R! R! R na naman! R! Repeat! Repeat! Ganon. Iyang-hiya ko talaga. Kitang-kita mo sa mukha ng nanay ko, lungkot na lungkot siya. Sasabihan na naman ako, "Anak, tama na yung pagbabasketball. Tama na ang panonood ng TV. Tama na ang O, kayo na may sabi niyan. Hindi na ako yan, ha? Mag-aral ka naman. Ang mahal-mahal ng tuition sa LaSalle." Ganun. Pero alam niyo, pagkatapos ako sabihan, at tawagin ako, "Lapit ka, anak. Babalik to rin niyo yung cards." Tapos sasabihin niya, "Anak, anong pangalan mo sa cards na ito?" Ako naman titingin pa, "Aaron Gogna." Tapos sasabihin niya, "Tandaan mong sinasabi namin sa'yo ng papa mo, ha? Na kahit baksak ka, hindi nagbabago ang pangalan mo. Anak pa rin kita." I finally got it. Nakakuha ko rin ang gusto nilang sabihin na "Anak, you are better than this." Pero tinitingnan ko sila, lungkot na lungkot. Hindi galit, ha? Lungkot. Bakit? Kasi hindi ko nakikita yung galing ko. Nung naintindihan ko na, ito na. When I finished engineering, I became a teacher. Nagturo ako ng religion. Nakita niyo yung connection, di ba? Talagang ganon, di ba? Ang nangyari, no?
I just had a great desire to bring young people to God. Grabe ang desire ko talaga. Kaya ang ginawa ko, nag-shift ako career. Magiging teacher ako. At habang nagtuturo, sabi kong ganyan, parang marami pa akong pwedeng ituro. Kailangan ko mag-aral. And I studied masters in theology. And by God's grace, my dear friends, I finished my masteral, magna cum laude. Paano nangyari yon? Average student, below average student. Pinalitan ko yung tingin ko sa sarili ko. Bakit? Kasi yung mga magulang ko ganun. Sila nagagalit. Nalulungkot sila. Tingnan niyo ako mga kapatid, ang Diyos, when you sin, you destroy yourself. He will not punish you anymore. He won't punish us anymore. Because the punishment of sin is sin itself. Dalawa asawa mo, anong parusa? Dalawang mother-in-law. Parusa yan. Hindi na kailangan parusahan ng Diyos. Di na? Pinaparusahan natin sarili natin. Anong reaksyon ng Diyos? It broke His heart. Nalulungkot ang Diyos. Hindi ka na kailangan pagalitan. Lulungkot siya. At sana ganun ang tingin natin sa Panginoon. Na nalulungkot si Lord pag if you don't live up to your name, to your calling, to who you are, you're a child of the Most High God. Lift up your faith para makita mo ang Diyos ngumingiti. At sasabihin niya, this is my beloved Son. This is my beloved daughter. Live up to your name. You are a child of the Most High God. And your ending is always in victory. You will end victorious whatever situation you are in right now. Because your God is for you.